May pagkakataon ba sa buhay mo na parang ikaw ang nagtanim pero iba ang umani? Ikaw yung naghirap, nagtiis, nagdasal pero parang hindi mo nakita yung buong bunga ng pinaghirapan mo. Masakit, di ba? Ganito rin ang nangyari kay Moises sa Deuteronomio 34. Sa Deuteronomy 34 pinakita ng Diyos kay Moises ang lupang pangako mula sa bundok pero sinabi niya, makikita mo ito pero hindi ka tatawid doon. Pagkatapos noon, namatay si Moises ayon sa salita ng Panginoon. At si Joshua ang pumalit bilang leader ng Israel. Isipin mo ito. Si Moises ang ginamit ng Diyos para ilabas ang Israel sa Egypt. Siya yung nagtiis sa reklamo ng mga tao. Siya yung umakyat sa bundok. Siya yung tumanggap ng kautusan mula sa Diyos. Pero sa huli, hindi siya nakapasok sa Promised Land. Bakit? Dahil kahit mahal ng Diyos si Moises, seryoso pa rin ang Diyos pagdating sa pagsunod. Nagkamali si Moises noon sa Meriba nang hindi niya lubos na sinunod ang utos ng Diyos. Pero pakinggan mo ito, hindi ibig sabihin na tinakwil na siya ng Diyos. Sa katunayan, personal pang ipinakita ng Diyos kay Moises ang lupain. Parang sinasabi ng Diyos, Moises, hindi na sayang ang buhay mo. Natapos mo ang assignment mo. Grabe, di ba? Minsan kasi akala natin tagumpay lang tayo kapag tayo mismo yung nakinabang. Pero sa Biblia ang tunay na tagumpay ay pagiging tapat sa misyon na binigay ng Diyos. At pagkatapos mamatay ni Moises, si Joshua naman ang itinayo ng Diyos. Ibig sabihin, hindi tumitigil ang gawain ng Diyos sa isang tao lang. At dito mas lalong lumalalim yung picture ni Moises at Joshua. Si Moises ay larawan ng kautusan, itinuturo ang daan. Pero si Joshua ang nagdala sa tao papasok sa pangako. At ito'y tumuturo kay Hesukristo. Dahil ang kautusan nagpapakita ng kasalanan, pero si Jesus ang tunay na nagdadala sa atin sa kaligtasan at walang hanggan na pangako. Kapatid, tandaan mo ito. Hindi porket hindi mo nakita lahat ng bunga, ibig sabihin bigo ka na. Baka ikaw yung nagtanim ng mabuti sa pamilya. Unang naniwala sa Diyos sa angkan. Unang nagsakripisyo. Unang nagtiis. At baka ibang generation pa ang makakita ng buong bunga nun. Pero mahalaga sa Diyos ang katapatan. Isa pa, huwag nating sambahin ang tao. Kahit si Moises ay namatay. Pero ang Diyos tuloy pa rin ang gawa. Ang hero ng kwento ay hindi si Moises. Hindi si Joshua. Ang tunay na bida ay ang Diyos. Kung matapos ang buhay mo ngayon, masasabi bang naging tapat ka sa assignment na binigay ng Diyos sa'yo? Tayo'y mag-pray. Panginoon, salamat sa buhay ni Moises na naging tapat hanggang dulo. Turuan mo rin akong maging tapat kahit hindi ko makita agad ang resulta ng lahat ng sakripisyo ko. Tulungan mo akong sumunod sa iyo ng may pagpapakumbaba at tiwala. At salamat kay Hesukristo na siyang tunay na nagdadala sa amin sa iyong pangako. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung may natutunan ka dito, comment mo. Magiging tapat ako hanggang dulo. At share mo ito sa kaibigan o kapamilya na parang pagod na pero tuloy pa ring lumalaban sa buhay. Follow mo rin itong page para sa mas malalim pero simpleng pag-aaral ng Biblia na pang-araw-araw na buhay.